Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. So good day mga ka-advance savvy. So welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. So now, ang ating pong guest po ngayon ay isa sa mga nagbabalik na member po ng PHA at isa sa mga kilala at well-known na po na feats dito sa Pilipinas. Siya lang po ang may tatag po ng Kalapatid Mix. So walang iba po kundi si Sir Ronald Gonzalez. Sir Ronald, welcome po rin po Talk 101 with Boss Jaime Lim. So, sir, kamusta na po kayo, sir? Okay naman. Masaya. Maganda takbo ng feeds natin. Okay. So, ngayon, sir, unahin po muna natin yung PHA team po ninyo. So, ngayong South ang unang lipad nyo ulit, no? Yes, sir. Pero, member na po kayo ng PHA before. So, kailan po yun? Sir, yung unang nyo? Siguro po hindi ko natanda yung saktong taon. Mga 8 o 7 years ago po siguro. So, mga ilang taon ka naglaro nun? Bali, lang po, 1 year lang po. North and South lang. Okay naman yung naging lipad. Kaya lang, ang naging problema dahil nangungupahan lang po ako, kinailangan na nila yung lupa. Kaya napatigil nandito lang. ka. Saan banda yung mo nun? Manila? Manila din. Manila din. Saan sa Quezon Manila? City. Yung likod ng Pure Gold QI Central, hindi masyadong kabisado eh. QI. Erod. Yes, okay. Quezon City. Apo. Okay, so dun yung unang lipad mo ng ng PHA. Yes. Pero after that, nung nag-PHA ka noon, kailan yung sumunod? Para balita ko naglilipad ka kala Sir Ezekiel Leonor. Oo. Tama? Nagpapalipad pa rin ako. Yearly, nagpapalipad naman ako ng ibon kay Sir Lunar, yung mga 2K. 2K ba? So ilan yung nililipad mo na 2K? Usually, isang set lang lagi. Isang set. So pang 2K talaga yung mga nilalaro mo sa kanila. So ngayon, so nagbabalik ka sa PHA. So ilang set ang pinawa mo ngayon sa PHA? Bali ngayon kasi, yung loft natin, hindi naman ganun kalaki. Minimum lang. Yung North, 5 set. Tapos itong South, 6 na set. 6 na set. Ah. So ang unang lipad mo is South, tama? Ngayon, South. May MacArthur Bandit? Meron po, meron. Lahat. Apo. Okay. Ayun, so pwede natin i-announce, sir, ilan na yung sales natin ngayon ng MacArthur? Marami-rami na. So 65,000 plus. 65,000. Dami na. Kaya exciting ngayon taon na to kasi every year palaki siya ng palaki eh. Pero hindi pa rin natin masabi dahil may magbabukas pa, magsasoli ng mga MacArthur bands. Definitely above 60,000. 60,000. So, yung team po ninyo, ngayon South, composed ng ilan to kay Bad sir? 1 set lang. 1 set. 1 set. Okay. Tapos superset na lang. Apo, super set na lahat. Meron pa lang may old bird po kaming nasa 10 yata. Okay. Okay. So, kamusta na sir? Kompleto ka? Okay naman. Bali, nag-umpisa kami ng training 42. Ngayon, 40 pa sila. So dalawa ang nalakas. Kasi ngayon, ang hirap ng ngayon. For past 3 weeks, puro smash. Oo. Okay, sir. So, sa team mo, wala pang nawawala. So, 40 birds pa rin ang remaining mo. Oo. Bali, 2 pa lang yung nawala. Dalawa. So, ano yung mga strategy mo para... alam ko, maingat yung Loftman mo pagdating sa So, sa tingin ko, magaling ka mag-forecast. Paano mo ginagawa yun? So, before mong paalisin yung Loftman mo, nagpo-forecast ka muna or ano? Actually, nagpo-forecast kami. Kung may bagyo o ganyan, o kaya maulan, hindi na kami sumasabay sa trap. Okay. Ang ginagawa namin, kami na lang yung nagtitrain ng ibon. Ayun, pag nadala namin sa area, okay yung panahon, papakawalan. Pag hindi naman, uwi lang namin. Paano yung strategy mo? Nagsi-single toss ka ba? Or flock pa rin? 3 by 5? Or... Bali sa training, flock pa yan. Hindi namin kagad tinuturuan na magsarili ang ibon. Pag-plak mo, sabay-sabay lahat.
Ano po, per training box ako, maximum ng mga 10 to 15 lang. Okay. Kasi po, dati sa Pampanga, lagi kong, nung una, pinagsasabay-sabay ko, 30 birds, 40 birds. Ang problema, pag uwi, may mga salpok yung iba. So, naisip ko, pag madami sila masyadong lumilipad, hindi nakakailag yung iba. Yes. So, yung 10 to 15, sa tingin ko, okay na yan, masasabi ng isang grupo yon na lumilipad na mas lesser yung pwedeng accident. Casualty. Oo. Okay. Kasi parang nangyayari kasi, pag kayo marami, minsan yung bulaga Oo. Pag yung gumanon, biglang lalo kapag humahabol, Oo. yun yung nagiging aksidente. Yung Tapos lalo sa mga high tension wire. Di ba pagka minsan yung pagka nakikita ko, every now and then, umuulit-ulit yung sa high tension wire na lumalabas sa Facebook Talagang talagang lakpak talaga, tataas ng lakpak So, ayun pala yung strategy para at least maximum into 15. Oo. Okay. So, punta naman tayo sa mga bloodlines na hawak mo, sir. So, mostly, ano yung mga favorite or famous bloodline na hawak? Pero before that, sa Pampanga, naglalaro ka na before. Opo. Matagal. Matagal na po. Oh, so, Kahit 10 years naglalaro na ako sa Pampanga. Saka, sir, siya ang may-ari ng The Good Pigeon Fancier, tama? TGRC. TGRC. Siya ang owner na. okay. Anong mga bloodline mo? Emil po, pero ang pinakamahusay ko ngayon yung galing kay Ezekiel Lunar. Yun yung nitong nakaraan, yung nag-champion tayo sa Battle of the Champion. Ibon po ni Ezekiel Lunar yun. Okay. Kahit yung Anong line? ang ibon kasi ni Boss Kel, mga Desmet, ganyan, Desmet mga Maris. line, mga ganun yung ibon niya. Na yun din po yung inilalaro ko sa kanya, pag nagpapalipad ako sa kanya, pumaparte naman to kay. Actually, matino po yung pairing na nabili ko sa kanya. Napakabayin niya. Ang nangyari po kasi, meron siyang nag-champion na ibon. Una kong binili yung champion mismo. Tapos, hiniritan namin na baka pwedeng ibenta niya yung breeder. Yun, pinagbigyan naman tayo, nabenta naman. Yun yung laging nagpapanalo sa akin yun. Pati po, apo nun nananalo. Kumbaga, hindi lang sila, pati yung anak nila, gawin mong breeder, nagpo-produce pa rin. So, pinaka-golden pair mo na siya sa loob. Okay. So, ang line niya, Desmet sa Ilocano, Opo. yun yung baseline. May Mga Ilocano. common line. Kanino galing? Ezekiel lang, no? Kaya nga, yung po kasi mga ibon niya, may tinatawag siyang Ilocano line, Desmet. Halos ganun lang po yung umiikot sa mga ibon niya. Ayun, so shout out pala kay Ezekiel Lunar. Happy birthday sa'yo. Kaya, kapakpak, yes, birthday ngayon. Ezekiel Lunar. Happy birthday. January 19, yan. Happy birthday. So, ayun, so, since na, ayun yung nagpapanalo sa'yo, mostly, taon-taon na nananalo yung line nila yun. Basta, pag may natapos akong ibon, malamang-lamang meron yung kanya. May paso. Opo. Okay. So, okay. So, ayun yung mga famous bloodline mo. Bukod pa sa Emil, Desmet, nag-i-import ka ng mga imported kids. Hindi ako masyado sa import Okay. So, paano mo nasasabi na, halimbawa yung mga lines na hawak mo, kailangan mo ng pasukan ng other line? Lagi naman, hindi ako yung ma-inbreed, ma-line breed. Meron akong ibang line doon na pinapasok ko sa kanila. Kumbaga, yung Emil at saka yung kay Lunar, yun yung pinaka-fundasyon ko. Tapos, pinapasok may Japan. Ako doon, Kuipers, ganun. Yung mga nananado din, kinocross ko din. Okay. Hindi ako yung, maski yung gagawa ng, foundation, yung breeder, na inbreed, hindi ako gumagawa ng ganun. Laging may infusion sa akin. So, ang ginagawa mo na lang, kung sino yung condition sa loof mo, yun ang pinagpaparis mo. Okay. Na nagpuproduce ng magandang lipad. So, ano yung characteristic ng ibon na pinagpaplanuhan para i-pair mo? Halimbawa, this pairing is for south trace, this pairing is for north trace. Paano paano mo siya dinidistinguish? Actually, wala akong ganun. Ang ibon ko, yung ibon ko, hindi siya ganun kabilis talaga. Kumbaga, consistent lang yung uwi niya. Okay. So, ano yung characteristic ng ibon na hinahanap mo para masabi mo na ito i-prepare ko ngayon? Bali, tinitignan ko yung mga nagiging resulta nila. Kung maganda yung nagiging resulta nila doon sa nakaraang season,
yun yung mga kinocross ko. Halimbawa, itong kak na to, mga email to, okay pala dun sa mga lunar, sila yung pinag-cross ko nun yun. Okay. Mm-mm. Yung mga pamilya nito. So yung pairing na yon para nasa north and south. Ako na yon. So okay, kailan ka nag-start ng breeding ng south mo? breeding ng South yan ngayon, January. Bali, actually, nauna akong mag-breed ng South. Pagtapos ng South ko, yung second class, yun pala yung North. Baliktad. Opo, baliktad. Why? Mas gusto ko po kasi sa Norte yung bata. Mas matulin. Opo, matulin kasi bata, diretso lang. Si South naman, kailangan siyang i-breed kagad kasi may mga lipat dagat eh. May mga tawid, kaya dapat matatanda ito. Okay. So prepared mo sa south ay may edad na. Sa north naman medyo bata. So, hindi ka ba nahihirapan pagdating mo sa north na so kapag bata yung ibon mo, walain? Or consistent lang or nasa linyada talaga ng ibon mo na talagang yung bata talaga uuwi at uuwi? Ano man? Ang bata kasi, baga, uuwi at uuwi. Bibilisan niya hanggat kaya niya. Tapos, pag kasing nasubukan ko, pag matanda yung sa north, Matigas ulo. matigas ulo. Ang hirap turuan. So, yun yung nakikita mong disadvantage ng kapag ka maglilipad ka ng north. Sa bagay, ang north kasi natin, more on lupa eh. Although may mga bundok. Pero kasi ang north, ngayon, ang team mo pala, Quezon City ka na rin ulit, no? Oo. Yes. Ang pinaka-love mo. Saan sa Quezon City? Sa may dapitan po. Ang lapit lang. Malapit po kay sa Suki Market. Okay. So, doon ang mo. And then, nandun din ang store mo, right? Oo. May store din siya. May store ka doon. Apo. Andun kay Luis, di ba? Opo. Nagbebenta rin sila ng treats. Meron din yata. Yung pong sa atin, wala yata sila. Pero may sariling halo din po sila. Okay. So, pagdating naman ng training na tayo, sa trainings naman, so, na-discuss mo na kanina kung paano kayo mag-train ng South. Ayan. So, may mga questions tayo from the viewers, which is, pagdating naman ng smash. Kasi, actually, since na matagal ka na rin, sir, nag-iibon, so ano ba yung mga technique natin? Kumbaga parang, in your own preview, in your own opinion. So, kapag ka may smash race ba, may mga binabago ka pa ba na na mga food supplement, mga feeds, or yung mga, halimbawa sa feeds, nagdadagdag ka ba, nagbabawas ka ba ng mga seeds, etc. Mga seeds, mga oil seeds, or something. Actually, sa Smash, para sa akin, wala akong kondisyon na para sa Smash eh. Ang ang lagi ko lang tinitingnan, dapat yung ibon, lalo na kung Smash race, lalo na pag winter, yung ibon dapat laging kondisyon lang. Yan lang Matibay, yung- basta matibay lang yun. Pagdating sa smash, patibayan yan. Kumbaga, kasi yung iba, may mga sinasabi sa itong line na iwan na ito magaling sa smash. Hindi ako niwala. Siguro, ang Nagkakatotoo. mahusay siyang magkondisyon ng ibon. Kaya, Yung ibon. ang akala niya, pang-smash yung ibon niya. Yung line. Kasi sa atin man, may easy race, di ba? Tapos may hard race. Now, yung smash, kung kaya ng hard race, kaya rin ng smash. So, but not all. So, maybe, lumutsot siya sa smash. Pero may bloodline horse, mas, I don't know. Ren sabihin. Okay, so ito yung next questions natin. Para kay Boss Jaime and then para sa'yo din. So, kailan kayo nagsisimulang mag-training ulit matapos ang hard race? For example, naranasan nyo na yung hard race. During derby? Yes. Kailan ulit kayo mag-start mag-mythos or trainings? Ilang days ang pahinga? Ilang days yung ikaw, sir? Bali, kapag nakita kong nahirapan yung ibon, road training ulit ako Wednesday, Thursday. Okay. Ganun, dalawang magkasunod yun. Pag hard race. Pag naman hindi nahirapan ibon, Tuesday, nag-uumpisa na. Okay, boss. In my case, nakares yan 2 days, Monday, Tuesday, Wednesday, lilipad sila, Thursday, training ko. Thursday. Once lang. Okay. Pag super hard race, yung talagang hirap na hirap, final na lang. But normally, kaya naman yung Thursday. Bira na hindi ako nagmi-midtos. Nagmi-midtos kami. Okay.
Pero depende pa rin kasi kung nakaranas tayo ng mga smash race, malamang sa malamang mga susunod na days, smash din eh. Di ba? Minsan pag kayong ganun eh. So, okay. So, yung sa mga smash race natin, di ba na-smash race tayo? So, ang next questions natin, paano nyo mapapabilis ma-recover yung isang ibon galing sa heart race? Ako, rest Yes, lang. rest. May mga supplement or vitamins ba kayong binibigay para Kung tips anong sa mga binibigay ano ko, natin? normal, during normal races, kung anong binibigay ko, kasi The same. Okay, sir. Oh, ganun din. Ganun din. More on electrolytes. Okay. Electrolytes, Normal arrival yan. lang. Alright. Pero nag-antibiotic ba kayo or something No. like that? Ah. No. Ako pag derby, hindi na. Okay. Kayo, boss. Hindi na rin. Okay. Okay, next. Paano natin binabalanse ang training at pahinga ng ipon? Paano natin binabalanse? Mostly, di ba, pagka galing ng hard race. Although, sabi nyo nga, si boss, Monday, Tuesday pahinga. Wednesday, low fly. Thursday, road training. Kayo naman, Sir Ronald, Monday, Tuesday, pahinga. Wednesday, road training. Thursday, road training. So, paano nyo binabalanse yung mga ganang factor na yun? Actually, ano naman eh. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. Kumbaga, Kumbaga parang daily Oo, routine na nila daily yun. routine O lang. kaya weekly schedule na Oo. nila yun. hindi, lalo na pag derby kasi, hindi ako pabago-bago ng sistema. Ang ano lang, pag nahirapan, imbis na magti-training ako ng Tuesday, mag-Wednesday na ako. Pero yung pabago-bago yung sistema, hindi. Actually, dyan nagkakamali yung mga mostly ng mga fanciers natin. Pagdating ng derby, pag nagbago sila ng sistema, lumalakpak yung yung condition ng Yung iba, nanalo na. Gusto pa baguhin nila. Yes. Baka they want to achieve more. Oo. Lalo pa yung mga fanciers na magamot. Di ba? Halimbawa ngayon lap na to, isang tablet lang lalagay niya. Eh maganda yung clocking niya. Gagawin niya for next 2 tablet na. Para doble. Padoble-doble. Hanggang sa dulo kasi parang ganun yung nangyayari. O kaya pagka may narinig sila na bago sa kanila, ay, malilikot eh. Oo. Minsan may mga fanciers tayo malilikot na consistent na yung uwi, maganda na yung pa-uwi. Tapos pagka may narinig sila, kailangan to gamitin to, ganyan-ganyan. Kaya mostly, instead na manalo sila, nasa lumalakpak pa sila. Kasi ilan libo ang puncher ito, hundreds of thousands. Kanya-kanya sistema. Gusto mo adapt to, gusto mo adapt yun. Kaya, Tapos kung anong ginagawa mo, yan lang. Avoid na baguhin mo lang. Oo. ayun. Kaya, sa akin, minsan pag may nagtatanong, lagi ko lang din binabalikan muna ng tanong, paano ba sistema mo sa ipon? Yes. Mahilig ka bang mag-loft fly? Nakakapag-road training ka ba? Yung mga ganun muna tinatanong ko. Kasi, kung ibibigay ko yung mga gamot na ginagamit ko, tapos, kasi yung sistema ko, ma-loft fly ako, ma-road training ako, tapos siya, wala palang oras dahil nagtatrabaho. How many Bakit times ka mapalo? naglolok like? 3 times po. A day? Pag wala pang training. Pag training na, 2 times na lang. Umaga at saka hapon na lang. Pero nakikita ko yung minsan nagbi-video si Ken. Ang galing ng trapping ni Sir eh. Ang galing ng nila eh. Magaling yung lockman niya talaga pag-trapping. Pagka once sa binutuan, pasok agad eh. So, ayun din, discipline. Kailangan talaga yung nag-aalaga, madisiplinado din sa ibon. Kasi yun ang nagiging sekreto ng pagkapanalo ng isang fancier kapag disiplinado yung mga ibon sa trapping. So, yun yung natin. Okay, so, ayan sir. So, napunta na tayo sa derby na sir. Napag-usapan na natin yung mga smash race. Pag-usapan naman natin yung mga supplement na binibigay nyo sa duluhan, last 2 laps. Last 2 laps. Actually, first lap hanggang last 2 laps, gano'n lang din yung sa akin. Okay. Siyempre, unang-una, arrival ng ibon, electrolytes talaga binibigay ko. Ideal, format drops, yun yung mga initial na binibigay ko. Tapos, dahil hindi talaga ako nag-antibiotic, binibigay ko yung kay Tolome, yung 4-in-1 ba yun? 5-in-1. Yes, yung may 5-in-1. Oregano. Yes. So, shout out kay Sir Ariel Tolome. So, ayan. So, isang user na po, si Sir Ronald Gonzalez ng 5-in-1. And also si Boss Jaime. Apo.
Well, tested and proven naman siya kahit Ah. papaano. Actually, yun yung inaano ko kasi kasi pwede antibiotic eh. No? Pag mag-antibiotic kasi dapat 5 days po yata. Dapat dire-diretso. Pero yung 5-in-1 ito lang parang natural antibiotic. Natural yun. Nabibigay ko yun Monday, Tuesday. Monday and Tuesday ang application mo. Okay. Yun. Tapos pag nagro-road training ako o nahihirapan ibon, electrolytes lang panalupong ko, ganun. More, mga tablets or wala kang Flag up. Bali, ang arrival ko, may flag ako. At saka kapag bago isakay sa truck. So yun, Bali, pabaon mo. Arrival sa kapabaon. How about motivation? motivation, nagmo-motivate po ako last 3 laps na. Okay. Doon lang ako nagwi-widow. So gumagamit ka ng widow system. Yung first lap, second lap, normal na mabilis uuwi ipon dyan eh. Basta condition siya. Lalo na madami pa sila sa So, na-apply mo siya sa South lang kasi medyo may edad na yung South mo, right? Pero yung North mo, hindi mo ina-apply yung widow. North, hindi. Kasi mga bata yan, puro uwi lang talaga ang gagawin yan. Tama. So, ayun, we're talking about sa South team mo. Okay. Okay, motivation mo, widow eh. So, sitting on the egg or with sumusubo sa chicks? Egg lang po, egg lang. So, hindi mo pinikisa? Bali, magwi-widow po kasi ako, third lap na. O last 3 laps. So, hindi naman kasi ako yung isasama ko siya ng 24 hours. Okay. Pasingit-singit lang, kaya hindi siya kagad iitlog. Kaya iitlog kung kung inilalaban ko, babae, malamang-lamang hindi siya iitlog. Kasi bugbog po ako sa training. Hindi matutuloy. Yung mga lalaki, ang pang-widow ko po kasi yung mga hindi nakalaban eh. Yun, iitlog yun. Pero, na yun, last 2 laps o kaya last lap, doon na po siya iitlog. Okay. So, yung mga pinang-aano mo doon, yung mga hindi kasali sa team mo, ibang ibon. Para mga stock birds. Okay. Minsan kasi, hindi may iwasan yung, kung parehong nakalaban, yung isa mawawala eh. Okay. So, pag-usapan naman natin, boss, yung kalapatid mix. Ayan. So, sir, kamusta na, kailan kayo nag-start ang kalapatid mix? Alam ko, nasa 3 years siya ngayon. 3 years na rin. So, ang available nyo na products is? May premium tayo at Powerfly. Yung premium, yung kulay black, yung kalapatids na breeder flyer. Tapos, nagpagawa tayo ng ngayon. Kasi, meron talagang fancier na gusto nila yung mura, ganun, o kaya pang stock. Kaya nagpagawa tayo yung Powerfly. Mas lesser yung presyo. Mas lesser. Power Blight? Powerfly. So, new product mo siya? Okay. Kailan lalabas yan, sir? Actually, lumabas na siya. 2 months na yata sa market. Pero kinakalat pa namin paunti-unti ngayon. So, pwede ba natin discuss yung SRP niya? Actually, ang SRP ni Premium sa tindahan, nakikita ko, 48 to 50. Pesos per kilo. And Tapos, yung breeder flyer mix mo? Yun yan, yung kalapatids, yung kulay black, yun 48 to 50. Yung Power Flight naman, parang nasa lang, ang ceiling namin doon, 42 pesos lang dapat. 42 per kilo. Per kilo. Pero per stock? Usually, ang tindahan nagliles 1 peso siya per kilo pag per sack na yung binibili. Parang discounted ng 25 pesos per bag. Okay. So, meron ka pa bang gustong i-discuss ng mga products and services? May mga paparating ka pa or ilalabas ka ba na soon na Or mga... puro feeds na lang, or may product na, sariling product na medicine, supplements. Sa ngayon po, wala po akong yung sarili ko. Although may mga produkto tayong mga gamot-gamot, yung other company, binibenta lang natin. Pero yung personal, wala pa. Kasi may poultry supply din kayo, sir. Ilan ang poultry supply mo so far ngayon? Sa ngayon, dalawa lang. Okay. So, saan siya matatagpuan, sir? Bali, yung isa dito sa Manila, yung sa may Dapitan, yung isa naman sa may Calamba, Laguna. So, sir, pwede mo i-discuss saan yun sa Dapitan mo, sir, para mapunta ng mga fanciers natin yan. Kung hindi ko bisado yung mga lugar-lugar. Although malapit siya sa Suki Market mismo. Yung exact location niya at saka yung barangay niya, yun lang hindi ko. So, Dapitan Street.
Tama. Dapitan City. Yun sa Kalamba mo, sir. Kalamba, ano yun sa main road yun. Basta pag-exit mo ng Turbina exit, kakanan ka lang, malapit na siya dun sa may Toyota doon. Anong pangalan ng ng poultry mo to? Kalapatids din. May tarpaulin siyang malaki doon. Okay. Okay, so before we end, sir, meron ka bang gustong i-shout out or pasalamatan or yung mga pigeon vloggers mo? Ayan. Siyempre, papasalamatan ko lang si Boss Kel Lunar dahil sa napakagandang gibbon at babati ko na rin ng happy birthday. Ayun, sir, sa family mo and friends, i-shout out mo na rin. Sa aking napakabait na asawa, tsaka anak na si Brianna. Kumusta kayo dyan? Isa na anak ka. Dalawa po. Bali, isang 11 years old at saka isang 1 year old. Bata. Bilhin pa. Okay, so, ayun, sir, welcome din natin siya, sir, as a new sponsors po ng Pigeon Talk 101. So, at tabayanan niyo po, magbibigay si Sir Ronald po sa atin ng mga feeds, ng mga sample feeds na ipamimigay po natin sa atin mga viewers soon. So, again, so isang episode na naman po ang natapos po natin ngayong araw na ito. So, together with Boss Jaime Lim. So, maraming salamat Sir Ronald sa unlock po ng aming Pigeon Talk 101 po sa inyo. So, thank you so much po. Thank you, Dan. Ayan. Thank you. Ayan, thank you so much.